Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Mahirap mahirap itong video na pinasa sa akin kasi marami akong kaibigan na miyembro ng INC. Pero labas ang pagkakaibigan natin dito ha. Since ngayon naman ay Holy Week, mga kababayan ko, 'di ba? Ano ba, katulad nung nakaraang tanong ko, ang Holy Week ba exclusive lang sa mga Katoliko? May ibang religion ba na nag-aano sa Holy Week? Tumatangkilik, tama ba yung term? Or hindi naman nagse-celebrate kasi 'di ba namatay si Jesus Christ. May mga ibang religion ba na ina-acknowledge ang Holy Week? Tama ba yung term ko? Maliban sa Katoliko? Or Catholic lang yun? Catholic thing lang yung Holy Week. Whatever, gusto kong, baka may ibang religion kasi na naniniwala din sa Holy Week. Hindi lang Katoliko. Anyway, hindi naman yun ang pinag-uusapan natin eh. May akong puputokan nito. Ayaw magpakilala ni Sir yung nag-forward sa akin. Huwag ko daw i-mention yung name. Ako yung sinalang. Pero to be fair naman sa kanya, gusto ko rin naman kasi mabigyan ng reaction to. No? Paano rin, kasi sa dami ng kaibigan ko na miyembro ng INC, medyo magiging mild naman ako dito. Diba? So, play muna natin to. My dear. Yes. Totoo ba ang aral ng INC na sila lang daw ang maliligtas? Actually, yung tanong na yan ay good news sa mga umaanib sa INC at bad news sa ayaw sa INC. Totoo po mga minamahal, Iglesia ni Cristo lang talaga ang maliligtas. Ibig sabihin, pag hindi... Wait ha. Hindi ko kinokontra or kokontrahin yung religion ng INC. Disclaimer ha. Si Kuya lang yung kausap ko. Wala akong kinalaman sa religion nyo, 'di ba? Kung may paniniwala kayo diyan o something dun sa yung doctrine nyo dun sa religion nyo, kalayaan nyo naman yun eh. Pero ito ulitin nga natin, si Kuya yung sasagutin ko, 'di ba? Hindi yung INC. Yes. Totoo ba ang aral ng INC na sila lang daw ang maliligtas? Actually, yung tanong na yan ay good news sa mga umaanib sa INC at bad news sa ayaw sa INC. Totoo po mga minamahal, Iglesia ni Cristo lang talaga ang maliligtas. Ibig sabihin, pag hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, may impyerno ka. At kapag may impyerno ka, buti nga sa'yo. Kasi hindi ka nag-Iglesia ni Cristo eh. Ang angaral ng INC, hindi mo tinatanggap. Sinasabing umanib ka na para maligtas ka sa araw ng paghuhukom. Pero nire-reject mo yung aral ng Iglesia ni Cristo. So, kung ikaw ay maimpyerno, tama lang yun. Buti nga sa'yo. Kasi hindi ka Iglesia ni Cristo. Ngayon, para hindi kayo magalit, baka kasi ma-offend kayo sa sinasabi namin. Kasi sa totoo lang, matagal na namin itinuturo na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, ayaw nyo makinig. Magbigay ako ng 3 point o 3 katibayan na tama lang maimpyerno ka kung hindi ka Iglesia ni Cristo. Kahit ka mag-anak pa kita, kahit katrabaho kita, o best friend pa kita, maimpyerno ka talaga pag hindi ka nag-Iglesia ni Cristo. May 3 patunay akong ipapakita sa iyo. Ang una, sapagkat ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo at inirehistro ito noong 1914. Ibig sabihin, mula nang ipinangaral niya ito noong 1914, lahat ng nakapakinig sa aral ng kapatid na Manalo tas hindi nag-Iglesia ni Cristo, lahat sila ngayon maiimpyerno. Pagdating ni Cristo sa araw ng paghukom, walang maliligtas sa kanila. Bakit? Hindi kasi sila umanib sa Iglesia na ipinangaral ng kapatid na Manalo. Sa totoo lang, nasa Biblia at binabasa ng kapatid na Manalo sa Biblia yung aral niya. Like for example, Roma 16:16. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Gawa 20:28 sa salin ni George M. Lamsa. Iglesia ni Cristo ang binili o tinubos ng dugo ni Cristo. Nga lamang, may consequence. Dapat, hindi ka masyadong magbasa ng Biblia. Kasi nung ako ay INC at nagbasa pa rin ako ng Bible, medyo napansin ko na yung iglesia na binabanggit sa Roma at yung tinubos ng dugo ng iglesia na nasa Gawa 20:28, hindi ito inirehistro noong 1914. Kasi first century, ipinangaral itong iglesia na ito. Actually, hindi ko pa ito nare-reconcile hanggang ngayon. Pero, good news po,
Sapagkat, pag umanib ka kasi sa Iglesia ni Cristo, hindi mo naman kailangan gumamit ng utak. Iglesia ni Cristo ka, magagamit ka pa ba ng utak? Basta pakinggan mo lang at paniwalaan yung tinuturo ng mga ministro na ang Iglesia ni Cristo lamang na inirehistro noong 1914 ang siyang maliligtas. Huwag mo na masyadong pag-isipin yung sarili mo kung may Iglesia ni Cristo ba noong first century na pinagkuhaan o pinagayahan ng turo ng kapatid na Manalo. Basta, huwag kang gumamit ng utak. Siguradong ligtas ka kapag ka ang pananaw mo, ang Iglesia ni Cristo na inirehistro noong 1914 ang siyang maliligtas. Tip ko po yan sa inyo ha, huwag kang magdadala ng Bible pag sasamba ka. Ikalawang patunay na ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Kasi dahil ginamit ng kapatid na Manalo ang pangalang Iglesia ni Cristo. At dahil mababasa sa Biblia na Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo, so ibig sabihin, tayo yung Iglesia ni Cristo na tinubos ng dugo. Kaya dapat mong sampalatayanan ang katuruan yan. Iglesia ni Cristo lamang ang tinubos ng dugo. Alam mo, pagka tinanong ka kung anong talata iyon, ang babasahin mo dapat is yung Gawa 20:28. Pero take note ha, tandaan mo kung isa kang INC, dapat ang babasahin mo lang is yung salin ni George M. Lamsa. Kasi doon lang natin mababasa yung Iglesia ni Cristo na tinubos ng dugo. Kaya maswerte tayo sa ating panahon sapagkat nung time na hindi pa naisalin yung salin ni Lamsa, yung mga ministro natin hirap na hirap kung paano patutunayan ng Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo. Pero salamat may George M. Lamsa na. So kaya na nating ilaban sa debate na ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo basta mayroong kang salin ni George M. Lamsa. Kaya kapag ka hindi ka Iglesia ni Cristo, ang relihiyon mo hindi tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo, sad to say, maimpyerno ka talaga. Like for example, born again ka, baptist ka, saksi ka ni Jehovah, kaanib ka sa dating daan ni Soriano. Kahit anong iglesia mo, basta hindi ka tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas, may impyerno ka. Pero kung kami ang tatanungin ninyo, tinatawag kami sa pangalang Iglesia ni Cristo at pinatutunayan sa Biblia na Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo. Basta salin lang ni Lamsa ang babasahin mo. Take note ha, huwag kang babasa ng ibang salin kasi baka mahirapan at maipit ka ng mga nagtatanong. Ikatlo, na patunay na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Sapagkat ito yung katuruan mismo ni Cristo. Ito yung itinuro ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, pumasok ka sa loob ng kawan. Ang kawan sa Gawa 20:28, uulitin ko, dapat George M. Lamsa lang, Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo, ang Iglesia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag ka ikaw ay tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo at may bitbit ka na sali ni George Lamsa, huwag kang kakabahan. Huwag kang matatakot sapagkat mayroong kang translation na magtatayo sa pangalan ng iyong iglesia. Kaya po sa tanong na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, opo, yes, sapagkat nakabili na po kami ng translation ni George M. Lamsa, kaya na namin patunayan na Iglesia ni Cristo lamang ang tinubos ng dugo. Pag hindi ka Iglesia ni Cristo, bahala ka sa buhay mo, maiimpyerno ka. Kung gusto mong maligtas, dapat umalis ka sa iglesia na yan. Hanapin mo yung iglesia na inirehistro noong 1914 na ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo at doon ka umani. Pag may nakita kang miyembrong naninigarilyo, ipikit mo lang ang iyong mata sapagkat ligtas ka na naman. Seryoso ba yun? Or nang-uulo lang si Kuya? Sino yung binabanggit niya? George. Uulitin ko, dapat George M. Lamsa lang. Tingnan ko nga, George M. Lamsa. Tingnan nga natin. Wait lang ha, bago ko bigyan ng opinion. Medyo ano kasi ito sensitive kasi itong topic na to George M. Lamsa. So, 1892 siya pinanganak. Namatay siya 1975 was an So, yun ang inaano niya, no?
Anyway, technicalities kasi ito eh. Pero, tatry ko naman na reakan to ng... Kasi mahirap talagang anuhin yung religion, ano. Sige na nga, try natin. So, ang unang sinabi ni Sir, pakinggan natin. Mula sa umpisa. Medyo na, ako ng konti. Kasi medyo, ang dating niya kasi may pagka-elitista eh. Na, may kayabangan, Di ba? No offense sa mga, sa mga kaibigan ko na labas ang pagkakaibigan natin dito, ha. Kadalasan, pagka Iglesia ni Cristo yung makakausap mo tungkol sa religion nila, may certain yabang sila sa katawan. Pero kung titingnan ko in a positive way, no? Ibig sabihin, talagang proud na proud sila sa religion nila. Yan, hindi mo makikita sa mga Katoliko yung ganyang attitude. 'Di ba? So ibig sabihin, maganda yung pamamalakad ng religion nila sa kanila. Kasi kadalasan puro ganyan eh. Ganyan ang dating ng mga Iglesia ni Cristo. Yung may yabang. When I say yabang, hindi naman siguro in a negative way, no? Talaga nag-iingat ako eh. Kasi nandiyan yung mga, mga kaibigan sila, Sir I.M. Reverie. Hindi, lang talaga. May certain pride sila. Yun na lang pala, hindi yabang, May pride sila talaga pagdating sa religion nila. However, may mga tanong lang ako na hindi naman ako Bible expert, 'di ba? Pero may mga tanong lang ako dito sa mga sinabi niya na I hope na yung mga Iglesia ni Cristo na nanonood sa akin, ng mga kaibigan ko, mga minamahal kong kaibigan, ay masagot nyo, no? Para at least kahit pa paano medyo malinaw tayo. Ngayon, i-start ko muna reakan to. My dear. Yes. Totoo ba ang aral ng INC na sila lang daw ang maliligtas? Actually, yung tanong na yan ay good news sa mga umaanib sa INC at bad news sa ayaw sa INC. Totoo po mga minamahal, Iglesia ni Cristo lang talaga ang maliligtas. Ibig sabihin, pag hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, may impyerno ka. At kapag may impyerno ka, buti nga sa'yo. Kasi hindi ka nag-Iglesia ni Cristo eh. Ang angaral ng INC, hindi mo tinatanggap. Sinasabing umanib ka na para maligtas ka sa araw ng paghuhukom. Pero nire-reject mo yung aral ng Iglesia ni Cristo. So, kung ikaw ay maimpyerno, tama lang yon. Buti nga sa'yo. Kasi... So, ang logic niya, kapag ka hindi ka daw member ng Iglesia ni Cristo, may impyerno ka. 'Di ba? Yung pagbinyag or bautismo, kailan ba ginagawa sa kanila? Alam ko, may kaklase ako, before, Iglesia ni Cristo siya. Grade 6 kami nung siya ay bininyagan. I don't know, basta medyo matanda na siya, So, naging ganap na Iglesia ni Cristo na siya nung nabautismuhan siya, tama? Kasi parang ang katwiran nyo, dapat, ito yung pagkakasabi sa akin, dapat sariling decision mo yata, something like that. Pakicorrect po ako mga kapatid ko, Iglesia ni Cristo, ha. Dapat may kamalayan ka na doon sa aral bago ka bautismuhan, tama? So, kung gagamitin ko yung logic na sinabi ni Kuya na may impyerno ka, so yung anak mo na hindi pa nababautismuhan, may impyerno yan. Wag naman po sana, pag na-deads yan, may impyerno yan. Yung mga kapwa natin na katutubo sa bundok na hindi nakaranas ng TV, hindi nakaranas ng hindi naabot ng aral nyo, 'di ba? Na walang knowledge about sa doktrina nyo, may impyerno lahat 'yon. Di ba? Parang ang brutal naman yun.
yung mga walang kamalay-malay do sa aral nyo na hindi kayo narinig kahit kailan, may impyerno. Di ba? Anyway, pagpatuloy natin. No? Hindi ka iglesia ni Cristo. Ngayon, para hindi kayo magalit, baka kasi ma-offend kayo sa sinasabi namin. Kasi sa totoo lang, matagal na namin itinuturo na iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, ayaw nyo makinig. Magbigay ako ng 3 point o 3 katibayan na tama lang maimpyerno ka kung hindi ka iglesia ni Cristo. Masyadong, masyadong, alam mo ba, mga kababayan ko, may story, I don't know yung talata or verse, may time doon na nakapako si Jesus Christ. 'Di ba? May magnanakaw siyang katabi, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Yung isang magnanakaw, parang minamak siya eh. Kung talagang anak ka ng Diyos, kung talagang anak ka ng Diyos, gamitin mo yung power mo na makaalis tayo dito. Then yung isang magnanakaw naman, tanggap niya yung pagkakamali niya. 'Di ba? Tapos that time lang siya umano kay Jesus Christ na parang sinabi ng magnanakaw na tumahimik ka, wala namang kinalaman yung tao na yan. Wala namang kasalanan yan. Di katulad natin na kaya tayo nandito. Parang ganun yung sinabi ng magnanakaw, 'di ba? Bakit 'yon? 'Di ba? Hindi naman namuhay 'yun bilang bilang iglesia ni Cristo eh. Ba't sinama kasi may sinasabi ka dito banda diyan na hindi pa rehistrado yung mga naunang iglesia. 'Di ba? So yung mga naunang iglesia na 'yon, yung mga umanib doon, even Jesus Christ himself hindi nakaanib diyan sa rehistrado yung iglesia. Ngayon, hindi rin maliligtas. Diba? At yung sa magnanakaw, kasi pwede kasing ang gamitin mo argument sa akin dito. Ang mga tinutukoy ko lang dito, yung mga nakarinig ng aral, tapos hindi nila ginawa. Diba? Let's say, maliligtas yung anak mo kasi hindi niya pa naman naiintindihan yung aral eh. Maliligtas yung mga taga-bundok kasi hindi naman kayo narinig nun eh. Wala naman TV, wala naman radyo, hindi naman naaabot ng pastor nyo yung mga nasa remote areas talaga eh. Diba? Yung mga naninirahan sa bundok ng Mount Everest, etc. Diba? O let's say, papagbigyan mo yon, diba? Pero yung magnanakaw na yon, aware siya na walang kasalanan si Jesus Christ. So meaning, kilala niya na si Jesus Christ at naririnig niya na yung teachings ni Jesus Christ. Pero nagnakaw pa rin siya, kaya siya ay napako sa cross. Pero iniligtas pa rin siya ni Jesus Christ sa kahuli-hulihan. Hindi naman sinabi ni Jesus, hindi ka umanib sa akin eh. Di ba? May impyerno ka talaga. Di ba, men? I mean, ang inaano ko lang, maybe yung mga ibang iglesia ni Cristo, hindi ganito ka-elitista yung isip. Pero yung sinasabi kasi ni Kuya, masyadong may pagka-elitista talaga. Kahit ka mag-anak pa kita, kahit katrabaho kita, o best friend pa kita, may impyerno ka talaga pag hindi ka nag-iglesia ni Cristo. May 3 patunay akong ipapakita sa iyo. Ang una, sapagkat ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo ang iglesia ni Cristo at inirehistro ito noong 1914. Ibig sabihin, mula nang ipinangaral niya ito noong 1914, lahat ng nakapakinig sa aral ng kapatid na Manalo tas hindi nag-iglesia ni Cristo, lahat sila ngayon maiimpyerno. Pagdating ni Cristo sa araw ng paghukom, walang maliligtas sa kanila. Bakit? Hindi kasi sila umanib sa iglesia na ipinangaral ng kapatid na Manalo. Sa totoo lang, nasa Biblia at binabasa ng kapatid na Manalo sa Biblia yung aral niya. Like for example, parang ito tanong ko lang parang lahat ng sinasabi ni Felix Manalo, yun na yung nyo? Kasi yun ang dating sa akin pag pinakikinggan ko to eh. Parang yun na ba yung word of God mismo, lahat ng sabihin ni Felix Manalo? Roma 16:16. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Gawa 20:28 sa salin ni George M. Lamsa.
Iglesia ni Cristo ang binili o tinubos ng dugo ni Cristo. Iglesia ni Cristo daw. Sure ka ba nang tinutukoy? Kasi yung iglesia kasi, men. Ano yun eh? Dapat wala nagmamay-ari nun eh. 'Di ba? Yung tinutukoy na Iglesia ni Cristo do sa Bible na yon, wala namang kapilya yon na katulad ng sa inyo. 'Di ba? Nag-iingat ako sa, kinokontrol ko yung bibig ko eh. Hindi kasi parang sinasabi niya kasi, yun yung tinutukoy do sa Bible, yung iglesia. Kasi ibang-iba kayo eh. Yung mga nasa Bible nga na yun, minsan pag makikinig kay Jesus Christ, yung mga followers niya, minsan hindi naman nakadamit ng mamahalin yung mga yun eh. Most of mga followers ni Jesus Christ, yung mga early Christians nun, mga peasant, di ba? Hindi ka tulad nyo na magagara yung suot na damit. Na lamang, may consequence. Dapat, hindi ka masyadong magbasa ng Biblia. Kasi nung ako ay INC at nagbasa pa rin ako ng Bible, medyo napansin ko na yung iglesia na binabanggit sa Roma at yung tinubos ng dugo ng iglesia na nasa Gawa 20:28, hindi ito inirehistro noong 1914. Kasi first... Yung pagrehistro na yan kasi, ano na lang yun eh, it's a... Yung parang thing na lang yun sa ating mga humans yun. Hindi naman... Wala namang kinalaman yun sa sa kaligtasan mo eh. Yung pagrehistro na yun, men. I mean, ano na lang yun, parang, wag mong big dealin yung pagrehistro. Magulo, I mean, ano ba? Ano bang tinutukoy niya dito, yung pagrehistro? Essentially, ipinangaral itong iglesia na ito. Actually, hindi ko pa ito nare-reconcile hanggang ngayon. Pero, good news po, sapagkat, pag umanib ka kasi sa Iglesia ni Cristo, hindi mo naman kailangan gumamit ng utak. Iglesia ni Cristo ka, magagamit ka pa ba ng utak? Basta pakinggan. Pwede siguro yan. Alam mo, pwede siguro yan, kung ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay mga anghel talaga. Literal na mga anghel, mga banal na zero ang kasalanan ng mga Iglesia ni Cristo na member. Lahat naman ng religion, even me, marami akong kasalanan. Kasi alam mo, pag nagde-debunk ako mga kababayan ko, palagi nilang kinakatwiran na ikaw hindi ka naman perpekto eh. 'Di ba? Lahat tayo hindi tayo. Totoo 'yon. However, meron kasi tayong topic na pinag-uusapan. Kahit ba naman na sobrang dami kong kasalanan versus sa'yo, kung ang sabi mo sa 1 plus 1 ay is equals to 3 at sinabi ko mali yung sagot mo sa 1 plus 1, hindi yun, walang bearing doon kung perpekto ako o hindi. Dahil ang pinag-uusapan naman natin doon, objective truth eh. Kasi pinagkakalat mo, 1 plus 1 is equals to 3. Sinabi ko, mali yung sinasabi mo. 1 plus 1 is equals to 2, niloloko mo yung mga tao. Nagsasalita ka ng hindi mo alam. Tapos biglang babalikan mo ako, bakit ikaw, perpekto ka ba? Walang bearing yung pagka-perpekto ko doon. Mali talaga yung sinabi mo. Kahit na nang-rape ako ng 10 babae, kahit na pumatay ako ng 100 tao, kapag sinabi kong mali yung sinabi mo na 1 plus 1 is equals to 3, hindi maisasalba mo ng mga sinumbat mo sa akin yung kamalian mo sa pag-compute ng 1 plus 1. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Kasi kadalasan yun yung perfecto ka ba? Well, balik tayo dito, ang sabi kasi dito ni Kuya, magagamit ka pa ba ng utak? Basta pakinggan mo lang. Basta pakinggan mo lang daw. Ngayon, pare-pares lang kasi tayong humans at accepted ko naman na lahat tayong mga humans ay hindi perfecto talaga. Ba't mo sasabihin kahit hindi ka na gumamit ng utak? Make sure mo ba lahat ng Kaya nga may natitiwalag din sa inyo, di ba? Senyales 'yon na kahit sa loob ng
samahan nyo ay merong hindi perpekto. Kaya nga may rules kayo ng ng pagtitiwalag eh. 'Di ba? So ibig sabihin, basta nandun ka lang kahit kabulshitan yung inaakto ng mga, let's say yung pastor mo doon, dahil hindi ka gagamit ng utak mo, basta pastor ko yan, makinig lang ako, sinabi ng pastor ko na sumunod ako sa kwarto niya at hahalikan niya ako. Makikinig ka? Hindi mo gagamitin ang utak mo? Anak mong babae, yayayain ni pastor sa kwarto niya overnight? Dahil hindi ka nagagamit ng utak mo, 'di ba? Yan ang logic mo dito eh. At paniwalaan yung tinuturo ng mga ministro na ang Iglesia ni Cristo lamang na inirehistro noong 1914 ang siyang maliligtas. Huwag mo na masyadong pag-isipin yung sarili mo kung may Iglesia ni Cristo ba noong first century na pinagkuhaan o pinagayahan ng turo ng kapatid na Manalo. Basta, huwag kang gumamit ng utak. Siguradong ligtas ka kapag ka ang pananaw mo, ang Iglesia ni Cristo na inirehistro noong 1914 ang siyang maliligtas. Tip ko po yan sa inyo ha, huwag kang magdadala ng Bible pag sasamba ka. Bakit hindi? Hindi, bawal ba talaga yun? Magdala ng Bible? Eh di ba inutos nga ng Diyos na suriin yan? Tamo ha, meron akong hindi naman ako Bible expert, pero may babasahin ako, na pinag-utos sa Bible. Kasi since, pinag-uutos yun eh. Sabi dito sa sa unang Juan 4, 'di ba? Sabi sa hindi ako pero parang conflicting ito sa sinasabi sa unang Juan 4. Mga minamahal, huwag niyong paniwalaan ang bawat espiritu. Sa halip, subukin muna niyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bula ang propeta ang naririto sa sanlibutan. Kung hindi ka magdadala ng Bible pag sasamba ka, or hindi mo hindi mo masusubok kung totoo o hindi yung sinasabi nung kasi ang parang pinapalabas dito ni Kuya, basta kung ano yung sabihin ng pastor nila, paniwalaan mo na. I don't know kung yun ay sa aspeto lang ng pagiging iglesia, 'di ba? Pero yung pag-mention mo ng kahit hindi ka na gumamit ng utak, ng isip, 'di ba? Delikado ito eh. Hindi, for me, delikado itong mga ganitong pananalita. Parang pagiging kulto yung yung pinopromote nito. Inuulit ko hindi Iglesia ni Cristo ang kinokomentan ko, yung sinasabi lang nito. Malay ko lang baka mamaya bilang Iglesia ni Cristo kayo ay tutol din dito sa sinasabi nitong kasama nyo. Ikalawang patunay na ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Kasi dahil ginamit ng kapatid na Manalo ang pangalang Iglesia ni Cristo. At dahil mababasa sa Biblia na Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo, so ibig sabihin, tayo yung Iglesia ni Cristo na tinubos ng dugo. Kaya dapat mong sampalatayanan ang katurungan yan. Iglesia ni Cristo lamang ang tinubos ng dugo. Alam mo, pagka tinanong ka kung anong talata iyon, ang babasahin mo dapat is yung Gawa 20:28. Pero take note ha, tandaan mo kung isa kang INC, dapat ang babasahin mo lang is yung salin ni George M. Lambsa. Bakit Bakit magdedepende ka? Ito pa yung isa sa major na tanong ko, Bakit magdedepende ka sa isang salin, sa isang uri ng salin? Hindi ba dapat do sa original version ka Kasi parang yung ganito bibigyan ko kayo ng example, mga kababayan ko. Quick example, 'Di ba may doctrine ang wala naman po akong planong i-bash. Gusto ko lang makita niyo yung yung importansya nitong sinasabi ko. Kasi parang kailangan may isang salin lang tayong sinusunod eh. Yung kay George Lambsa na sinasabi niya. 'Di ba? Parang yun kasi parang self-serving yun. Parang ang nangyayari palaging dun tayo maglalaban
kung saan ka lang pabor. 'Di ba? Self-serving kasi yung yung pananaw niya. Kailangan sasalin lang nito. Parang ganito 'yan mga kababayan ko, no. Kung magbabase tayo do sa unang salin ng Bible, which is yon ay ang dating Biblia. Ang dating Biblia. 'Di ba? Sa Mateo 6:7, ito yung nasusulat sa dating Biblia. Wait lang hinahanap ko lang yung Mateo 6:7. Tama ba ako? Mateo 6:7 ba? baka mali ako Wait lang, bagal ng internet ko. Sorry po mga kababayan ko. Mateo 6:7. Ayon dito, no? Ito yung unang salin, King James Version sa Tagalog. Ang sabi dito, since ito yung so ibig sabihin, ito yung closest na salin sa original. 'Di ba? Ang sabi dito, at sa pananalangin nyo ay huwag nyong gagamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng mga hintil, sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Ang nakalagay dito na word ay walang kabuluhang paulit-ulit. 'Di ba? Take note yan Ngayon, lilipat tayo sa Bible ng Katoliko. Sa translation nila. Ang ginagamit ng mga Katoliko, magandang balita, 'di ba? Magandang balita. Ayon dito sa magandang balita Biblia, pagbabasahin natin, sa pananalangin ay huwag kayong gagamit ng maraming salita ng walang kabuluhan. Napalitan na yung paulit-ulit ng maraming salita. Ano yung reason, mga kababayan ko? Bakit pinalitan ng Katoliko sa translation nila ng maraming salita doon sa paulit-ulit? Kasi magko-conflict yun doon sa doctrine ng rosary. Di ba, rosary paulit-ulit, abagi noong Maria, di ba? Nakikita nyo na yung kung paano mag-mislead ang I'm so sorry kung medyo baka may na-offend na naman. Nakikita nyo kung paano nagkakaroon ng misleading pagka translation ang pinag-uusapan. Kasi yung mga nagta-translate, may kanya-kanyang agenda kasi yan 'Di ba? Katulad nito, para hindi mag-conflict dun sa rosary nila, papalitan nila maraming instead na yung unang translation na paulit-ulit. Take note magkaiba ang word na paulit-ulit sa maraming salita. 'Di ba? Kapag paulit-ulit, repetitive yun Repetitive Abagi noong Maria. Kapag maraming salita, hindi siya repetitive, mahaba lang ang sinasabi mo. 'Di ba? I hope you get my point, Nakikita nyo, kaya yung pag sinasabi na yung sa translation lang nito ang nyo, parang para sa akin, 'di ba? Parang self-serving yun Doon pa lang talo ka namin. Kasi hindi ka pwedeng pumunta lalo na doon sa mga original na salin. Parang feeling mo matatalo ka na, kaya kailangan talaga may sarili kang salin na gagamitin mo. 'Di ba? Yun ang pinakamalaking flaw nitong nitong yung sinasabi niya na dapat itong salin lang na to yung Wala naman ako intention na na i-disrespect yung Iglesia ni Cristo. Kaya lang syempre, may mga katanungan lang ako. Ngayon, kung masasagot niyo naman diyan sa baba, para mas magkaintindihan tayo regarding this. Wala naman pong hard feeling sana. 'Di ba? Kayo, bahala kayo kung gusto nyong i-explain dyan sa baba. Pero for me, 'di ba? Kahit si Jesus Christ ba, yung mga Bible expert yan, sinabi niya ba na na merong exclusive na tao, na grupo ng tao ang maliligtas? 'Di ba parang bigot ang dating nun? Hindi, pakilinaw po,
Hindi, napag-usapan lang naman to. Ito ay, wala naman ako hinanguan ng salita ko. Parang, lang kasi ako. Parang, what the fuck? Parang kayo lang ba ang anak ng Diyos, men? Di ba? So, yun lang po, wala naman ako niyan. Kung ito lang yung debate na aatrasan ko talaga pagdating sa religion. Di ba? Maring kasi ang sinabi ko hindi ko rin naman alam ang pinagsasabi ko dito. At siya yung nakakaalam, kayo yung nakakaalam, di ba? Pero may mga questions lang ako. At sana matake considers nyo yung mga point na sinabi ko dito. Ngayon, God bless sa inyong lahat. Happy Holy Week.